Are you a BDO credit card holder? Kasi kung BDO credit card holder ka, panoorin mo tong video na to kasi idadissect natin yung BDO credit card statement of account. So sabi ko last month, every month magdadissect tayo ng iba't ibang statement of account, and for this month, BDO naman yung idadissect natin na statement of account. Well, simply because nung nagpa-survey tayo, si BDO yung nakatanggap ng pinakamaraming vote na gusto ninyong i-dissect natin na statement of account. Kung matatandaan nyo rin last month, ang dinisect natin is RCBC credit card. So kung hindi nyo pa napapanood yung video na to, check nyo tong video na to. And para naman sa mga BDO credit card holders, no, lalong-lalong na dun sa mga beginners pa lang o mga first time na nagkaroon ng BDO credit cards, napakaganda nitong video na to kasi dito matitingnan nyo talaga ano talaga yung laman ng statement of account niyo, ano yung mga ibig sabihin ng mga terms, and kung meron kayong hindi masyadong maintindihan, baka dito mapaliwanagan natin. Pero syempre bago natin simulan, no, kung gusto mo yung mga ganitong klase ng videos about credit cards, personal finance, investment, please hit the subscribe button syempre, and of course the bell icon para ma-notify kapag may mga bagong videos. Ano pang hinihintay natin? O, tingnan natin yung statement of account ng BDO credit card. Okay, so for this example na gagamitin natin, kumuha lang ako ng sample na statement of account online. And para ma-avoid natin na mag-disclose sa mga personal information, syempre, blinock out ko na yung mga pangalan, mga credit card number, and iba pang mga details. So kung meron din kayong mga hawak na statement of account nyo ngayon, para sundan nyo yung ating pagre-review nitong statement of account ng BDO, then definitely mas okay yun. Ang statement of account ng BDO, very minimalist, no? Talagang one page lang minsan ang kailangan mong tingnan. Nandun na lahat ng detalye na kailangan mong malaman sa statement of account mo. And maganda yon kasi hindi mo na kailangang hanapin, syempre mas tipid pa sa papel, di ba? So makikita natin, no, on the upper left side, dyan na nakalagay yung mga details, personal details ninyo. Nandiyan yung mga pangalan ninyo, yung address ninyo. On the right side naman, makikita natin, syempre, anong klase ng credit card mo. For this example, it's the Shopmore Mastercard. So, nandyan din yung statement date mo or yung cut-off date. So, makikita natin for this example, it's March 20, 2025. Okay, so yun yung cut-off date. Ibig sabihin, ng covered nitong statement of account nito is from February 21 until March 20, 2025. Yung mga transactions na mag-fall ng March 21 onwards, doon na yun sa susunod na statement papasok. So makikita nyo rin dito yung credit card number, yung inyong credit card limit, cash advance limit, and yung interest rate per month. So nandyan lahat yon, just in case na hindi kayo aware na meron kayong cash advance limit o kaya hindi kayo aware sa credit limit ninyo for some reason. Itong particular statement of account na to, very interesting, no? Kasi makikita ninyo, yung minimum amount due niya is 0. Okay? At yung total amount due niya is negative 836.27 pesos. Okay? So, bakit nagkaganon? Bakit negative tapos wala pang minimum payment due? So, syempre malalaman natin yan dito sa your account summary. So, dito nakalagay yung storya nung statement of account na to, no? Kung anong ba nangyari, magkano yung nagamit, magkano yung binayad. So, from a starting point, the previous balance, which is 2,855.81, okay, so that's the previous balance. Yun yung balanse nung previous statement. So, dito makikita na natin na purchases and advances is 11,544.33. So, ibig sabihin, nagkaroon ng paggamit ng credit card dito sa statement of account na to. Pero ang tanong, bakit zero yung minimum amount due, tapos negative pa yung total amount due? So, sa finance charge naman, nakalagay naman zero. Yung ating fees and other debits is 200 pesos. Late charge, wala ring na-charge dito sa statement of account na to. Pero kung titignan natin yung payments and other credits, makikita natin na meron siyang 15,436.41. Okay, so by that, may explain natin bakit nagkaroon ng negative dun sa total amount due at 0 dun sa minimum amount due. It is because yung binayad niya, which is yung kanyang payments na 15,436, is more than dun sa kanyang purchases and previous balance combined. Kaya ang kanya naging ending balance is negative 836.27. Kung hindi nyo masyado maintindihan yung part na yun, guys, you can comment down below na paki-explain, no, ng mas mabuti so we can explain further. So dito makikita rin natin yung ating credit card points summary. Okay, so ang Shopmore credit card, nag-earn yan ng points. I think na co-convert yan into SMAC points, yung SM Advantage na tinatawag. Okay, so dito makikita natin yung kanyang previous balance, meron siyang 24.66 points. Okay, and nagkaroon siya ng earned na points na 15.24. Okay,
And then, nagkaroon din siya ng adjustment na 25.16. So, usually, ang adjustment is ginamit niya yung points niya. Yun yung kaya siya nababawasan. Okay? So, ang total or ang ending balance niya is 14.74 points. So, itong points na to, I think before talagang automatically na co-convert yan into SM Advantage points, no? Pero ngayon ata hindi, no? Parang kailangan ata, if you want to convert it to SMAC points, manually mo ipapakonvert sa BDO. Okay, so punta naman tayo dito sa summary no ng ating transactions for this cut-off. So makikita natin dito may sale date, may post date, may transaction details, and may amount. Okay, so last time sa RCBC credit cards na explain ko na yung difference ng sale date at post date. Okay, so sale date basically yan mismo yung araw kung kailan mo transact yung transaction. Okay, and post date naman, yan yung araw kung kailan nag-post or pumasok yung transaction dun sa account mo. May mga transactions kasi na hindi real-time ang posting. So, for example, meron kang transact na item, meron kang biniling item sa isang merchant for today, which is July 20. And then, minsan, real-time na nagpo-post yun. July 20 na rin siya magpo-post. Pero minsan, nagpo-floating pa yung transaction na yun. And minsan, posting niya is the next day, July 21 or minsan 22. Very important maintindihan yung sale date, post date, lalo-lalo na pagdating sa payments kasi minsan yung payments natin, yung post date yung tinitingnan. Minsan kahit on time ka naman nagbayad talaga based on the sale date, pero pagdating sa post date, parang late ka, pwede kang masubject sa finance charge. So makikita natin dito yung ibang transaction na nag-sale date ng 320, post date niya is 320 din, no? So makikita nyo, yung first 4 transactions, sale date and post date are the same. Bakit? Kasi yung 4 transactions na yon are installment transactions. So kita nyo, di ba? Ang dami niyang installment, 4 yung installment niya, no? Ang dami niyang binabayaran. The thing is, since installment siya, hindi na nagfo-float yung transaction na yon. Automatic yun, magpo-post na yun on the same date. Pero tignan niyo itong February 26, 2025 na sale date sa Landers Otis, Manila. Ang post date niya is February 27, the next day. Kasi yun, dumaan pa siya sa floating status. Ganon din yung susunod, no, March 1, no? March 3 na siya actually nag-post, so 2 days yung inaabot tong posting niya, no? Pero makikita natin dito, no, by March 6, nag-avail siya ng purchase conversion. Okay? So makikita mo rito yung kanyang transaction nung March 3, which is yung Landers Otis Manila na 6,290.3 is ni-reverse, no? Nung March 6. Bakit? Kasi kinonvert yon using purchase conversion ng BDO. So ibig sabihin hindi niya na kailangan bayaran yon ng straight payment na 6,290. Most probably na-convert yun into installment at ang first month nun is magfo-fall sa next cut-off pa. Makikita nyo rin dito no, na merong availment fee na purchase convert na 100 pesos. Pero guys, kung mapapansin nyo, nung March 12, 2025, meron ulit na purchase convert reversal na 6,290.3. Okay, at availment fee na 100 pesos. Okay, so bakit dalawa yung na-transact sa kaniyang conversion, okay? So kung titingnan natin mabuti, isa lang naman yung 6,290.3 niyang transaction, pero dalawa yung na-convert, okay? So kung titingnan din natin, magkaiba rin yung date, no? So isa is March 6, isa is March 12. So ito yung mga instances, no, na medyo hindi natin mapapaliwanag talaga ano ba talaga nangyari dito. Ito yung mga instances na kung hindi mo maintindihan yung nangyari sa statement of account mo, kailangan itawag mo sa customer service ng bangko para ma-explain nila sa iyo mabuti ano ba talagang nangyari, no? Pero ako, my guess is pwedeng 2 beses na apply yung purchase conversion, no? So pwedeng nag-apply siya ng purchase conversion ng March 6 and then nag-apply ulit siya ng March 12 tapos parehong nag-go through sa system. Kasi makikita naman natin dito, no, yung payment niya is 2,855.81 which is sakto dun sa previous statement balance niya, no? Pero ang nangyari, since nagkaroon ng parang double na reversal ng 6,290.3, parang ang dating nakain yung mga installments niya, no, nung reversal na yun. Kaya ang total niya is naging negative 836. Kaya ang hula ko talaga, na double lang to at most probably pwedeng iayusin din ng bank
ng BDO at pwedeng ibalik yon dun sa kanyang statement balance, so hindi na siya magiging 836.27. So most probably magiging ano na yon, so negative 836.27 plus 6,290.3 magiging 5,454.03. But then again, pwedeng mali din yung aking pagkakaintindi, no? So kung kayo mas na-experience yun na yung gantong klase, no, ng parang double reversal ng purchase conversion, I hope you can comment it down below, no, to explain ano bang nangyayari dito. Malay natin, nanonood din pala yung may-ari na tong statement of account na to, di ba? At ma-explain niyang mabuti. Ano ba nangyari sa account mo? Ba't nagkaganto? Kasi kung tama talaga yung SOA niya, wala na siyang kailangan bayaran, no? Negative pa nga siya kung tutuusin. Sa mga gantong instances, kailangan talaga tawagan niyo yung bangko para malinawan kayo. Kasi pwedeng kasing mangyari niyan magkaroon pa kayo ng charges dahil akala niyo wala kayong kailangan bayaran pero na-reverse pala or naayos pala nila eventually tapos hindi kayo na-update. So for BDO credit card statement of account, yun lang actually talaga yung mahalaga, no? Yung first page lang, no? So yun lang yung kailangan yung reviewin kasi yung mga second page, ang nakalagay na lang naman dito is updated password format for the electronic statement of account, update on the credit card terms and conditions. So dito nakalagay din yung mga payment channels na pwede nyong pagbayaran. Basically, that's it, no? That's the whole statement of account of BDO. So kung meron kayong mga questions about dito sa statement of account na to o sa particular statement of account niyo sa BDO, comment nyo lang sa baba, no, para tignan natin, no, ma-explain natin kung ano bang nangyayari dun sa hindi nyo maintindihan. So most probably by next month, magpapapoll tayo ulit ano namang bangko yung ating next na idadissect yung statement of account dito sa ating channel. And for those of you guys naman na naghahanap pa rin ng bagong credit card, okay, so you can check our link in the description. Links yan from Moneymax, so you can see credit cards there from Union Bank, Metrobank, BPI, RCBC. So you can apply there at kapag natanggap kayo or na-approve kayo, pwede kayong makakuha ng welcome gift. So yun lang guys, I hope natulungan ko kayo kung medyo nalilito kayo sa inyong mga BDO credit card statement of account. And sa next month, hopefully, meron tayo ulit na panibagong bangko na namang idadissect na credit card statement. So kung nagustuhan nyo itong video na to, please hit the like button and of course, share this to your friends. Again, this is Noy Finance. Again, this is Raymond from Noy Finance and I'll see you in the next video.